nating nakakasama ngayon, nagbabalik from the Promised Land. Makitayo po, nandyan ba yung galing sa Promised Land? Si Brother Riben. Amen. Amoy Promised Land pa yan. Okay, may backup puli ang kanilang tenor. Pwede nang umabsent si Jaime. Amen. Praise the Lord. Ano ba yan? Kagagaling lang ng ng eroplano. Maliliit siya kaya lumuntag na siya. Nung tumapat dito eroplano, si engineer, wala pang tulog yan. Galing yan sa trabaho hanggang alas 6. Hanggang alas 6 ba trabaho mo na umaga? Alas 6 tapos nagmumug lang yan tapos dumiretso na rito. Amen. Purihin ang Panginoon sa buhay ng sa bawat buhay po natin na naglilingkod sa Panginoon. Hindi man mabanggit yung pangalan mo dito, ngunit ikay tapat na naglilingkod sa Panginoon, nakikita ng Panginoon yan. Amen po. Tayo po ay mag-aaral ng salita ng Panginoon. Ating pinag-uusapan pa rin yung buhay po ni David at saka po ni Jonathan bilang magkaibigan. Noong nakaraang linggo, pinag-usapan natin na napakahalaga yung faithfulness. Sa lahat ng larangan mahalaga yun eh. Kaya tinutunto natin yung salitang faithfulness, kung saan pa mahalagang ginagamit yung katapatan. Pero bago yan, bago ko makalimutan uli, magpipray po tayo. Misis ko ang taga po na Hindi ka nagpray kanina, nagdire-diretso ka. Buti na lang, nagdire-diretso. Bago pa man naman tayo mag-preach, nagpipray na po dito yung artillery, yung mga prayer warriors natin. And then ako po, nagpipray po ako dyan bago po ako mag-preach. And then yung mga opening prayer natin, pinagpipray nila ito. Pero masarap din kasi talaga na punong-puno ng panalangin ang mensahe ng Panginoon. Okay. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami ay nagpupuri at nagpapasalamat muli sa umagang ito. Salamat sa lakas at buhay na meron kami. Salamat sa opportunity na muli namin kayong mapaglingkuran, ma-worship, maawitan, madalanginan, at mabasa at mapag-aralan minsan pa ang inyong makapangyarihan salita. Kailangan namin ng inyong salita dahil ito ang gagabay sa aming buhay. Mas maigi po, Panginoon, na ang buhay namin ay ayon sa gabay ng inyong salita. Meron kami kanyang-kanyang gusto, may kanya-kanya kaming pananaw, may kanya-kanya kaming paninindigan, pero yung mga bagay na yun, kung kontra naman sa inyong salita, mas maigi na isurrender na lang namin. Dahil wala nang mas mahusay pa, wala nang mas mainam pa sa buhay na ito kung hindi yung buhay na nakasunod ayon sa inyong salita. Wala kaming magagawa kapag kami ay hiwalay sa inyo. Nade-depressed lang kami, hindi sumasaya ang buhay namin. Wala kaming peace of mind dahil hindi naka-align ang buhay namin kung ano ang inyong sinasabi at kung ano ang inyong kalooban nyo sa buhay po namin. Forgive us, Lord, sa mga ganun namin. Marami po kaming mga ganun. Yung ini-insist namin yung gusto namin, ini-insist namin yung mga nararamdaman namin. Forgive us, Lord. May mga ganun kami na dapat kaming humingi ng tawad ngayong umaga dahil hindi yun ang gusto nyo at iyon ay kasalanan. Salamat po. Pangunahan kami minsan pa ng Banal na Espiritu, mangusap sa bawat isa sa amin, individual, pagsabog ng mensahe, kanya-kanya kaming pulot na kailangan namin. Salamat po. Ito'y panalangin namin sa inyo sa pangalan ng Panginoong Kristo. Amen. Saan mahalaga? Upo na po. Saan ba mahalaga ang faithfulness? Pinag-usapan na natin yung 3 M. Mahalaga ang faithfulness sa ministry. Kaya nga, ipinagkakatiwala ang gawain doon sa matapat na lalaki, matapat na asawang babae, at matapat na mga anak. Doon ipinagkakatiwala ang gawain. Kumbaga, sila kasi yung pangunahin, yung pastor, yung asawa ng pastor, yung deacon, asawa ng deacon, yung pastor, anak ng mga deacon, mga tapat. Sila kasi yung mga pangunahin dito sa simbahan at ganoon yung qualification at standard ng Diyos. At hindi rin po tayo magpapasa ng gawain
doon sa isang lalaki o isang pamilya hindi naman tapat sa Panginoon. Kasi iba-violate natin kung ano yung sinabi ng Bible. Kailangan susundin pa rin natin kung ano ang nakalagay sa Bible. Kaya saan mahalaga ang katapatan? Una, sa ministry. Pangalawa, saan mahalaga ang katapatan? Pangalawang M, sa money, sa pera. Dapat tapat tayo dyan. Bagamat sa panahon natin, hindi na uso ang katapatan, lalo na sa mga politiko, hindi naman lahat. Hindi na mahalaga sa kanila ang katapatan kung saan nila ginugugol yung pera ng bayan. Ayaw nilang i-report. Ayaw nilang sabihin. Dinadaya nila. Papipirmahin lang yung ano tawag dyan, yung accountant. Edit, credit, kupit. Hindi na mahalaga yan pero sa paningin ng Diyos, mahalaga pa rin na nagtatapat tayo sa pera. Mahalaga ang katapatan sa pera. Pangatlo, mahalaga ang katapatan, pangatlong M, sa matter. Ano yung matter? Ito yan yung mga issue. Pag sinabing mga matter, issue. Meron kuminsan tayong naririnig ng mga salita. Tama po. Kung wala ka naririnig na salita, mahina tenga mo. Amen? Kung minsan meron tayong nakikita ang mga pangyayari, kung hindi mo nakikita ang mga pangyayari, baka malabo mata natin. Kung minsan may naririnig tayong mga salita, meron tayong nakikita ng mga pangyayari, na kapag ito'y ating ikinuwento sa iba, hindi magdudulot ng kabutihan. Kaya sabi ng Bible, a tale bearer revealeth secret, but he that is a faithful spirit concealeth the matter. Yan yung faithful. Listen carefully. Kapag meron po kayong narinig, o kaya naman na nakita ng mga pangyayari, na hindi makakabuti, kapag ikinuwento mo pa, conceal it. Amen? Huwag na ikwento. Hindi laging kwento ng kwento. Hindi iniisip ko ano kwento, may nakitang pangit na nangyari, kwento agad. May narinig na mga salita, kwento agad. Sabi ng Bible, he that is a faithful spirit, concealeth the matter. Pag sinabing concealeth, akin lang to. Hindi makakatulong ito. Pag kinuwento ko pa kay Kyle. Baka pag kinuwento ko pa, nakita ko at narinig ko about kay Kyle, humina pa loob nito, ma-discourage pa ito, ma-open pa ito. Concealeth the matter. Amen? Tapat ba tayo sa ganyaang usapin, sa matter? Yung meron daw faithful spirit, ganun ang ginagawa. Kaya napakahalaga ng salitang faithful. Saan? Pag pinag-usapan yung mga bagay-bagay, mga issue ng lipunan o ng simbahan. Ngayon po, dadagdagan po natin. Nakakatatlong M na tayo. Pinag-uusapan natin yung kahalagahan ng faithfulness. Saan pa mahalaga ang faithfulness? Pang-apat, mahalaga ang faithfulness. Pang-apat na M, sa message. Sa message. Pag sinabi po natin ngayong umaga na message, kaya lang para kasi magkaduktong-duktong puro M, message yung ginawa ko. Pero ang ibig sabihin po natin dito, itong Word of God. Faithful sa salita ng Diyos. Ito nakalagay sa Bible My sheep, hear my voice. Ang isang tunay na tupa nakikinig sa boses ng Panginoon. Ang tunay na tupa, nakikinig talaga ng Word of God. Pero ang kambing, hindi makikinig nito. Hindi pagpapahalagahan ng Word of God kapag hindi tupa. Sabi ng Bible, my sheep hear my voice. Mahalaga, pinagpapahalagahan, nakikinig ng salita ng Diyos. Meron po tayong babasahin dito sa Book of Isaiah, 66 verse number 2. Ako nung maalala ko, nung ako yung ma-save, grabe yung passion ko, yung compassion ko sa Word of God. Gusto kong basahin, gusto kong pag-aralan,
Naalala ko tuloy, meron tayong miyembro dito, kasi nagkaroon tayo ng Bible school bago mag-pandemic. Itong member natin dito sa church, sabi niya, Pastor, buti na lang po nagbukas kayo ng Bible school. Sabi niya gano'n. Alam niyo ba, Pastor, pangarap ko talagang mag-aral ng Bible school. Amen? Kumbaga, grabe naman to. Isa sa pinapangarap niya sa buhay, makapag-aral sa Bible school. Ganon niya kamahal ang salita ng Diyos. Ganon kaimportante sa kanya yung doktrina. Ganon kahalaga sa kanya ang scripture. At ikinukwento ng kapatid ko, itong binabanggit ko na ito, hindi ko nabanggitan ng pangalan kapag meron silang online Bible study, tuwing Sabado, yung mga taga San Miguel Kapag ito'y galing sa trabaho, nasa bus, at alas 7 na, mag-o-online, sasama doon sa kanilang Google Meet. Kahit nasa bus, nag-aaral. Nagno-notes. Ipinarada nga lahat ng pangalan yung pinag-aralan nila Amen? Sabi ko, ito talaga ang katangian ng tupa. Amen? Isa sa katangian ng Kristiyano, mahalaga sa kanya ito. Amen? My sheep hear my voice. Sabi nga ni Johnny, sinuturuan niya yung niya. Ito yung chapter 1, ito yung ganyan. Bago-bago pa lang, tuturuan niya si Jonas. Amen? My sheep hear my voice. Amen? Hindi tinutulugan, pinapakinggan. Amen? Basahin na natin. Isaiah 62 verse number 2. For all those things hath mine hand made. And all those things have been, nariyaan, saith the Lord. But, may pasubali, but, to this man will I look. Meaning to say, mga kapatid, pumupukaw sa atensyon ng Diyos. Yung taong ito, pumupukaw. Sinong taong ito? Even to him that is poor and of a contrite spirit. Pag sinabing contrite spirit, yung bang nagsisisi, nagpapakumbabang espiritu. Pag hindi repentant hindi humble Tama po ba? Ang humble, repentant. Tinitingnan ko ito, di ba totoo naman yan, itinataas ng Diyos yung humble. Ang pumupukaw sa atensyon ng Diyos yung may contrite spirit. Yung repentant at kasunod ng repentant, humbleness. Yun ang sinusubaybayan ng Diyos, yun ang nakikita ng Diyos, yun ang pumupukaw sa atensyon ng Diyos. Ano pa? Dinuktungan, and trembleth at my word. Pag sinabing tremblet, yung may takot, yung nanginginig pa sa scripture, sa word of God, yung kinikilabutan kapag may preaching, yung talagang natatakot kapag may preaching, kapag dinaanan siya ng preaching, ang pumapasok sa puso niya, takot, Lord, nagkasala ako, nanginginig. Lord, salamat, pinapaalam mo yung pagkukulang ko. Hindi nagre-rebelde, amen? Hindi yung kaisipan ako na naman ang tinira. Hindi po. Ang pumupukaw sa atensyon ng Diyos, yung repentant na humble, at saka yung may reverence, may takot, may paggalang sa salita ng Diyos. Sa eskwelahan, tinuturuan talaga tayo kapag nagbabayang magilo, ang tawag lupang inirang, mga bata, ganyan, tayo, sinto sakyan, ganoon. Para respeto sa flag ng Pilipinas. Sabi ng Bible, to this man will I look. Kuhang-kuhan nito ang atensyon ko. Nanginginig pa pag pinag-usapan na ang Word of God. Amen? Yung bang naranasan nyo na ba nung may mag-preach, tinamaan ka para kang binuhusan ng malamig na tubig?
Yung bang sapul na sapul talaga, may tama talaga, talagang masakit talaga yung tama. Naalala ko tuloy si Brother Joel, na kaibigan ko nasa Marikina ngayon, nagpipreach si Pastor Conway. Si Pastor Conway, naku, si Brother Joel walang ginawa ko, hindi umiyak nang umiyak. Sabi ni Brother Joel, Pastor Conway, tama na po. Tama na po. Amen? We are here today para makinig ng salita ng Panginoon. Mouthpiece lang po ang pastor nyo. Amen? Madalas nga ayoko malaman kung ano mga problema nyo eh. Para nang sa gayon, ang Panginoon ang kumausap sa inyo. Amen? Trembleth at my word. Kaninang word? Pastor Bernard word? No. Sa word ng Panginoon. Sa word ng Panginoon. Sa word ng Panginoon. Ito po, kaya mahalaga na maging tapat dito. Amen? Dahil kukuhanin mo ang atensyon ng Panginoong Diyos na nasa langit. Kukuhanin mo ang atensyon ng Almighty God. Kukuhanin mo ang atensyon ng Diyos na nagpo-provide. Kukuhanin mo ang Diyos na mabiyaya. Kukuhanin mo ang atensyon na maawain. Kukuhanin mo ang atensyon ng Diyos na mabait. Kukuhanin mo ang atensyon na nag-judge ng tama. Kukuhanin mo ang atensyon ng Diyos natin na nasa langit. If you are faithful to His Word. Amen? Yung bang nagde-devotion ka, mahal na mahal mo yung Scripture. Amen? Nako, sabi ko sa iyo, nagiging apple of the eye ka ng Panginoong Diyos. Nakalagay sa Scripture eh. Ako ba nagsasabi nito o nasa Bible? Nasa Bible po eh. This man will I look. This man. Amen? Lumipas ang isang linggo sa buhay natin. Nakuha ba natin ang atensyon ng Diyos? Nakuha ba natin? Sa pamamagitan ng pagde-devotion, pagbabasa ng Scripture. Sa pamamagitan ng preaching ng salita ng Diyos. Kanina kausap ko yung kuya ko, ang dami niyang itinuturo sa akin about sa mga napahinggan niya mga preaching. Ako naman, pakinig lang ako ng pakinig. Hinihitit ko yung kanyang knowledge. Amen? Isa sa mentor ko, when we talk about the Word of God, the doctrine, etc., kuya ko. Amen? Kaya nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil nagkaroon ako ng ganyang kuya. Amen? Nawa kung kayo ay mga panganay, kayo ay nasa bahay, kayo ay mga tatay, kayo ay mga Kristiyano, aral kayo ng Bible. Mahalin niyo ang salita ng Panginoon. Ito buhay natin eh. Ito yung faith and practice natin. Ito, kung sasagasaan ng prinsipyo mo nito, pasagasaan mo. Amen? Standeth forever. The Word of God is standeth forever. Hindi ka uubra dito. Hindi uubra yung katapangan mo dito. Amen? Are we faithful sa Word of God? Nandito ba tayo para maging tapat sa salita ng Diyos? Nandito ba tayo para talaga painggan ang Word of God? Nandito ba talaga tayo para i-correct ng Word of God? Nandito ba talaga tayo para i-rebuke ng Word of God? Nandito ba talaga tayo para tayo lumago sa pamamagitan ng Word of God? To this man will I look. Alam mo, kapag ma-pride ka talaga, hindi papasok sa iyo to eh. Kaya inuna ng Diyos eh, tinitignan ko ang basag na puso, humble, amen? And then kasunod na nun, magkakaroon ng takot sa Diyos sa salita ng Diyos. Pero doon pa lang, ma-pride pa ang tao at ayaw pabasa, wala na, hindi na magpe-penetrate ang Word of God. Amen? Kaya, this man will I look. Amen? Meron pong in-interview na isang celebrity, naging Kristiyano. Sabi niya ganoon, ngayon,
Hindi na ako masyadong nag-i-invest dito sa mundo. In fact, yung bahay kong in-invest, binaha eh. Ang pinag-i-invest ko ngayon, yung sinabi sa Bible, yung yaman sa langit. Hindi ako naging matagumpay dito. Hindi ako nakabili ng lote dito, hindi ako nakapagpatayo ng bahay. Hindi ako nakabili ng sasakyan. Pero ang investment ko, walang magnanakaw. Hindi masisira. Yung pagsunod sa salita ng Diyos. Hindi ko sinasabing masamang mag-invest ng mga ganyan-ganyan, ha? Pero kung hindi man natin marating yon, pero maganda may narating tayong investment sa langit. To this man will I look. Hindi ang tinitignan ng Diyos may magarang kotse. Hindi tinitignan ng Diyos na mayroong nabiling resort. Hindi tinitignan ng Diyos yung mayroong iPhone, ubos ang ipon. Hindi yon. Ang tinitignan ng Diyos, yung wasak ang puso, nagsisisi, humble, at may pagmamahal at reverence sa salita ng Diyos. God is good. Patas ang Diyos. For this man will I look. Isang tatay, nasa pamilya, mahal ang salita ng Diyos, sabi ng Panginoon, for this man will I look. May isang nanay, faithful sa salita ng Diyos, for this woman will I look. Yan ang tinitingnan ng Diyos. Pag ba naging faithful tayo sa salita ng Diyos, hanggang kailan dapat? Alam mo, may psalmist, ito ang sabi ng psalmist. Kasi na-appreciate niya ito eh. Pag na-appreciate mo ito, magiging tapat ka ito dito at mamahalin mo ito. Sa psalmist, tanungin natin ang psalmist, hanggang kailan siya magtatapat dito? Hanggang kailan niya mamahalin ito? Ano ang sabi ng psalmist? Psalms 119 verse 33. Naranasan niyo ba mga kapatid, bago natin basahin yan, naranasan niyo ba yung pagkakataong ganito? Inaway mo yung asawa mo, nagkatampuhan kayo, umuwi muna sa kanila ng 3 buwan. Tapos, nung 3 buwan wala ka, hindi mo nakasama, nakita mo yung value, di ba? Di ba ba? Nakita mo yung value niya. Ngayon sabi mo, sising-sisi na ako. Hindi ko na ulitin ito. Mahirap pala na wala siya. Uy. Hindi mo na uulitin kasi nakita mo yung value eh. Amen? Kasi kapag nandyan lagi, kung minsan di mo makita value eh. Makita natin yung value. Amen? Anong dapat nating makita yung value ng Word of God sa buhay natin? Ano ang sabi ng Psalms 119 verse 33? Teach me, O Lord. Teach me. Come on, Lord. Teach me. Amen? Pag-upo mo dyan, Lord, teach me. Pag-attend mo ng worship service, Lord, teach me. Nag-o-online kayo, Lord, teach me. Prayer meeting, Lord, teach me. The way of thy statutes. Ituro mo ito. Word of God. And I shall keep it. Hanggang kailan? Unto the end. Pag nakita mo yung value ng Word of God, hindi mo na aalisin sa'yo eh. Hindi mo na aalisin sa'yo. Ako, sa hindi ko kinakalimutan at hindi ko inaalis sa sarili ko, alam niyo kung ano? Bukod sa kagwapo, hindi. Kidding aside. Isa sa hindi ko inaalis sa sarili ko, itong relo. Mahalaga sa akin ang relo. Yung oras. Amen? Hindi ko nililagay sa kaliwa, kanan lang. Amen?
Tanungin niyo ako mamaya, bakit Pastor, ang relo mo nasa kanan? Walang basagan ng trip. Alam niyo, kapag umaalis ako ng bahay, pag wala ito, parang kulang ako. Ganun may mga ganyang pakiramdam, di ba? Lalo yung mga EDC ko. Hanggang sa huli, I shall keep it unto the end. Unto the end. Why? Bakit mo yan ikikip hanggang wakas? Because nakita ng psalmist the importance of God's word. Meron ba kayong ikikip hanggang huli na hindi naman mahalaga? Hindi nyo ikikip yan. Halimbawa, nakita mo itong babaeng ito ito talaga yung papakasalan ko. Gusto kong kasama ito habang buhay. Di ba may mga ganyan? Pero magpapaalam muna ako kay Pastor. Amen? Amen? Ikikip ko ito kasi kapag nakita mo ng napaka-valuable nito, napakahalaga nito, abay hindi ako papayag na mawala na sa buhay ko to. Mahalaga ito. At nakita yun ng psalmist na mahalaga ang word of God. Kaya ang sabi ng psalmist, I shall keep it unto the end. Hindi pang isang linggo lang ang word of God sa kanya. Hindi pang isang buwan lang ang word of God sa kanya. Hindi pang isang taon lang ang word of God sa kanya. Hindi pang 30 years lang ang word of God sa kanya. Sabi ng psalmist, I shall keep it unto the end. Iingatan ko ito hanggang sa wakas. Nakita niya na mahalaga, ganun siya ka-faithful hanggang sa wakas. Ano pa ang importance ng scripture sa buhay natin? Kasi gusto natin makita ang importance para maging tapat tayo dito para pagpahalagahan natin ito Pangalawa, sabi ng psalmist, alam niyo, dito na lang po tayo kumuha ng verse sa chapter 119. Pag binasa niyo, I encourage you, i-devotion niyo po ang Psalms 119 para lang niyo pong ma-appreciate yung Bible niyo, yung King James Bible niyo. Dito po tayo kumuha. Okay, Psalms 119 verse 50. Anong sinasabi? Experience ito ng psalmist. This is my comfort. Wow, amen? Naghahanap ka ba ng comfort? This is my comfort in my affliction. For thy word hath quickened me. Alam nyo, kapag afflicted yung tao, parang ayaw niya nang bumangon, ayaw niya nang magpatuloy sa buhay, nanlalata na siya, nai-stress na siya, gusto na lang niyang matulog ng 3 araw, nang walang gisingan. Kapag afflicted, kapag nasaktan, parang ayaw niya nang magpakita sa madlang people. Pero sabi ng psalmist, kapag afflicted ako, this is my comfort. Huwag kayong maghanap ng comfort sa mga kachat nyo. Amen? Huwag kayong maghanap ng comfort sa SM. Huwag kayong maghanap ng comfort sa rice terraces. Hindi mo kailangan gumastos if you need comfort. Ito siya. Maraming pagkakataon bilang pastor, gusto ko na mag-quit. Umaayaw na. But this is my comfort. This is my comfort. This is my comfort. Not the social media. Hindi yung magpo-post ako, afflicted ako. No. This is my comfort. Are you listening? Kunin nyo nga po Bible nyo. At sabihin nyo po, this is my comfort. Gigisingin ka nito
Pasisiglahin ka uli nito. Gaganahan ka uli ito. I-encourage ka uli ito. Sabi na, for thy word hath quickened me. Gigisingin ako. Bubuhayin uli ako. Palalakasin uli ako nito. Ito po yun. Ang salita ng Diyos. This is my comfort. Ngayon, kapag hindi mahalaga sa iyo ito, sino magko-comfort sa iyo? Kaya maraming Kristiyano, maraming tao kung saan naghahanap ng comfort. Lalong hindi nako-comfort. Lalo pang nagkakaproblema. Alam mo, yung pinagdadaanan ko, ganito. Si ginanito ako. Ay, ganun ba? Ginanon ka ba? Nasaktan? Oh, nasaktan ka pala. Ganun ba? Nung magbitaw kayo, alam mo ba, kanina sinabi sa akin, sinaktan pala ni nasaktan pala sa ganito. Ay, ganun ba? Nasaktan ba? Sino umano? Ay, si ang umano? Inano ng ganito? Nung magbitaw, ay alam mo ba? Si ngayon nabalitaan mo kung saan nakarating. Ay lalo kang na-stress. Sabi nga ng prayer niyo din nung nakaraang linggo, doon tayo magbigay ng matter sa Diyos, yung mga issue ng buhay natin. Because He is faithful. Amen? This is my comfort. Kung hindi mo pa nararanasan na ang Bible ay nagbibigay ng comfort, why not try? Amen? Bakit hindi mo subukan? Sigurado, ako 100% sasabihin ko sa'yo, mako-comfort ka talaga kasi Bible lang nagsasabi. This is my comfort. Hindi sa pagkain. Amen? Hindi sa kape. This is my comfort in my affliction. Yung affliction na sinasabi natin, yung affliction, kapag afflicted tayo, this is my comfort. Kapag ako'y nagdurusa, ako'y nasaktan, ako ay pinasabog, ako'y winasak, this is my comfort. The Word of God. Nasaktan ka ba? Sinaktan ka ba? Sinasaktan ka bang patuloy? Sabi ng psalmist, this is my comfort. Alam nyo, kapag ito lang naging comfort natin, wow. Pag tayo nagpipray, kinakausap natin ng Diyos. Pag daw tayo nagbabasa ng Bible, kinakausap naman tayo ng Diyos. Biro mo ang kumakausap sa'yo, yung Diyos. Living word po ito. Hindi po ito mga letra lang at papel. Living word of God. Buhay na salita ng Diyos. Pero pag binasa mong ganyan, nangungusap sa iyo ngayon ng Diyos, what a comfort, amen? Na mayroong loving God na kinakausap ako, mayroong sovereign God na kinakausap ako, mayroong mabuting Diyos na kinakausap ako, mayroong maawain na Diyos na kinakausap ako, mayroong Diyos na hindi bias. Amen? Na kinakausap ako, mayroong Diyos na alam ang buhay ko at pangangailangan ko. Just imagine, yan ang kumakausap ko sa iyo pag hindi ka ba naman na-comfort eh. This is my comfort. The Word of God. Ako po, maraming beses na po. Ewan ko lang po sa inyo kung ilang beses na po kayong kinomfort ng Word of God. Through preaching, through Bible reading, through devotion. Mag-amen nga po kung na-comfort kayo ng Word of God. Many times. Ito pa, Psalms 119 verse 28. Kanina, affliction, afflicted. Anong nakalagay dito? Verse 28. My soul melted for heaviness. Naku po, matinding problema po ito. Halos matunaw sa kabigatan na kanyang pinapasahan. Amen? Yung bang ganito, nagkasakit, yung kapatid ko, tapos dumating pa yung bill. Yung bang sunod-sunod yung bigat na dumadating. Tapos nakagat pa yung bunso nyo ng aso. Tapos pag uwi mong ganyan, nasunog pa yung sinaing. Parang kahapon lang yun .
Tapos itong pinabili mo ng ulam. Naglaro-laro pa, naka-plastic yung ulam. Naku po, natapon pa. Yung bang bigat, sunod-sunod. Yung para baga, my soul melted for heaviness. Strengthen thou me according unto thy word. Halos matunaw ka na ba sa problema mong dinadala? Ang nagpapalakas, magpapabangon sa'yo, hindi po Nescafe. Amen? Ang mag-strengthen sa'yo, ang magpapabangon sa'yo para sa buhay na ito. Request ng psalmist, strengthen thou me according unto thy word. Not to the principle of this world, not your own principle, not your own philosophy, not your own vocabulary and source of strength, but God's word. Amen? May binalita. Ako'y nagtataka. Binaha na sunugan. Binaha na, nasunugan pa. Ay, matindi yun. Hindi pa natapos doon. Nalindol pa. My soul melted for happiness. Strengthen thou me according unto thy word. Alam niyo, ang need ng tao, ang tanong ng tao, ang sagot ito. Ang malalim na need ng tao, ang sagot ito. Word of God. That's why the Lord preserved the Word of God. Para hanggang sa panahon natin, meron tayo nito. Meron tayong strength. Itong Word of God. Okay. Another thing, gaano kahalaga ang Word of God? Psalms 119, verse 55. Tignan niyo po ito. I have remembered thy name, O Lord, in the night, and have kept thy law. Hinighlight ko po yung salitang in the night. Sino raw ang naaalala niya paggabi? Ang Panginoon. At sinusunod niya, kinekep niya ang salita ng Panginoon. Kailan yon, Brother Kyle? In the night. Alam niyo po ba mga kapatid, paggabi, in the night, maraming kasalanan na nagaganap kapag gabi. Maraming pagtataksil na nagaganap paggabi. Kapag gabi, maraming tao gising dahil sa cellphone. Sabi ng psalmist, paggabi, ang inaatupag ko, salita ng Diyos, hindi kasalanan. Tama po ba o mali? Paggabi. Ngayon, napakaganda naman ito mga kapatid, ano? Pagkagabi, iwas ka sa kasalanan dahil faithful ka dito. Pagkagabi, maraming mga anomalya, maraming kung ano-anong nangyayari, mga nako, andyan ang nakawan, nandyan ang pagtataksil, nandyan ang mga panonood ng mga malalaswang panoorin, nandyan na night-night, miss you. Sabi ng 25 bago pumunta dun eh. Are you with me? Bakit pa-night-night ka na at saka miss you ka? Are you listening? Sa gabi, sabi nga noon, I remember the name of the Lord and kept thy law. Sa gabi. Kapatid, mahina ka ba pag gabi? Ito solusyon dyan. Kapag nagtanim ka ng kasalanan, ang bunga nito hindi maganda. Sa gabi, ano ang tinatanim mo? Ano ang iniisip mo pag gabi? Ano ang tinatanim mo pag gabi? Are you listening? Sa gabi, ito binubusisi ko. Ito inaalala ko sa gabi. Sa gabi, ang itinatanim ko ito. Ito. Sabi ng psalmist, in the night,
sinusunod ko ang salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos. May kwarto. I-check ng magulang kung natutulog pa. Alam niya yun eh. May kita niya anino, parating eh. Patay cellphone, magkukulubong, kunyari, tulog na. Pero pag alis, mga puso ang isinisend. Sa gabi, sabi ng psalmist, ito ang aking inaatupag. Kaya itong psalmist, tinitignan ng Diyos, grabe to hanggang gabi Talagang hanggang sa wakas, ito. Pag pinagpahalagahan natin mga kapatid ito, iwas tayo sa tukso, iwas tayo sa kasalanan, at mamumuhay tayo ng may kaayusan at kabanalan. Tignan niyo pa po ito. Psalms 119:61. Alam ko ang Psalms hanggang 150 yung verse Nakaka-61 pa lang tayo. Amen? Psalms 119:61. The bands of the wicked have robbed me. Yung kumpulan ng mga wicked, sabing ganoon, yung tropa ng mga wicked, abay, ninakawan ako. Sabi ng psalmist, ninakawan ako, ginawan ako ng masama. Pinagplanuhan, pinasok yung bahay ko, kinuha ang laptop, kinuha ang bagong bili na iPhone Pro Max 93. Kinuha ang plancha na wireless. May plancha bang wireless? Mayaman kasi ito kaya wireless na. May kasamang Bluetooth. Kapag umaalis yung amo, namamatay ng kusa, talagang safe sa sunog. Amen? May sensor. Hindi kailangan bitbitin ang plancha para makasiguradong hindi masunog ang bahay. The bands of the wicked have robbed me. Ninakawan ako. Pati yung mahal kong mga speaker, pinagkukuha. But I have not forgotten thy law. Amen? Aba, bihira po mga kapatid na masama na ang nangyayari. Na hindi niya kinukalimutan ang salita ng Diyos. Marami pong tao kapag pangit na ang nangyayari, umaayaw na sa Diyos. Kinukwestiyon na ang Diyos. Tinatamad na sa Diyos. Tinatapad ng magsimba. Bakit po? Pangit na ang nangyayari. Ano ba naman itong pinasok ko nung mapunta ako sa simbahang ito? Inulan na ako ng mga pangit na pangyayari. Kung ano-ano ang nananakaw sa akin. Yung tinatago kong pag-ibig, ninakaw. Meron bang gano'n? Nananakaw ba yan? Nananakaw, di ba? Kumisan. May mga magagaling na mga stature Pagka nalingat ka, nakaw yan. Sabi ganoon, ninakawan ako. But I have not forgotten thy law. Lord, pangit ang nangyayari sa buhay ko. Ano ba sinasabi sa Bible? Ganon, di ba? Ninakawan ako, pero ano ba sinasabi ng Bible? Ano ba yung preaching ni pastor? Ano ba yung na-devotion ko? Pangit ang nangyayari ko. But I have not forgotten thy law. Tignan mo itong psalmist na to, Napakabuti ng buhay niya. Kasi ang buhay niya nandito. Kada kibot ng buhay na ito, pangit na nangyayari, ano ba maganda? Sa gabi, ano ba maganda? Amen? May pangit na nangyari, ninakawan ng wicked sa panahon natin. Minsan, ang mga nananakaw sa atin, cellphone, laptop, cash, NMAX, XMAX, YMAX, mga ganyan, di ba? Power bank. Pero hindi nawala ng gana sa Word of God. Kahit pa yung pag-ibig ang ninakaw sa iyo. Amen? I have not forgotten thy law. Hindi ko kakalimutang umattend ng church at makinig pa rin ng Word of God.
Nakawin nyo na lahat, pero hindi ko kakalimutan ang Word of God. Amen? Kaya kung nanakawin, di bahala siya. Amen? Question. Sino ang magandang kaibigan o katropa? Sino? Psalms 119:63. Sabi ng psalmist, I am a companion. Katropa ko, kabarkada ko. Ako'y kabarkada o katropa of all them that fear thee. Yan ang kabarkada ko ng mga yan, yung mga may takot sa Diyos. Yan ang katropa ko, yung may mga takot sa Diyos. Yan ba katropa mo? Yan ba yung katropa mo? Yan ba ang kaibigan mo, yung may mga takot sa Diyos? Sabi ng psalmist, yan ang mga katropa ko. And of them, that keep thy precept. Yung precept, Bible uli yan. Statutes, precept, command, law. Ang ibig sabihin lang nun, Word of God. Amen? Huwag po kayo malito. Yan ang mga katropa ko. Kapag mayroong takot sa Diyos at mahalaga ang salita ng Diyos, yan ang totropahin ko. Amen? Hindi yung may question, jojowain totropahin. Sinong totropahin mo dyan? Ay, pogi. Itong psalmist, iba to. Sabi nga ang totropahin ko, yung may takot sa Diyos at sumusunod sa Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita. Yan ang magandang companion. Yan ang magandang katropa. Yan ang magandang kaibigan. Mga magulang, listen carefully. Ingatan niyo mga anak niyo kung sino-sino tinotropa. Suriin niyo kung sino katropa niyan. Kung sino kaibigan niyan. Pagkayaan ay ang katropa ay may takot sa Diyos, magandang impluensya yan. Ipagtulakan mo pa, doon ka makipag-fellowship, doon ka sumama, doon ka makipag-usap. Yun ang kaibiganin mo. And keep thy precept. Tayo din bilang individual, mamimili rin tayo. Ito bang katropa ko ay may takot sa Diyos? Ito bang katropa ko ay sumusunod talaga sa salita ng Diyos? Kasi whether you like it or not, i-influensyahan ka niyan. Tama po. Kapag ganyan ang kaibigan mo, ganyan ang katropa mo, may magandang patutunguhan ang buhay mo. Naalala ko tuloy nung nakaraang linggo, kila Carlo, niya pala si Clarence, meron po silang basketball court doon sa lugar nila at yung pong ilaw ay nakatap sa bahay nila Clarence. Kaya kung gusto po natin mag-basketball po doon hanggang gabi, wala pong problema. Alam ba sinasabi nila Carlo at Clarence, may nakalaro silang mga unbeliever doon . Sabi nila, itong kalaro natin, hindi nagmumura itong mga ito. Amen? Ito yung katropa ko sa church, mga hindi nagmumura. Amen? Tapos meron daw last touch, ay hindi rin nagsisinungaling ito kung sino talaga last touch. Amen? At yan ang mga katropa ko. Amen? Birin mo ang katropa mo, hindi nagmumura. Ang sakit kaya sa tenga yung mura ng mura. Bad words yun . Kapag bad, mabuti ba? Bad nga . Tapos hindi nagsisinungaling, katropa mo hindi nagsisinungaling, di ang gandang katropa niyan. Amen? Tapos sabi naman ni Jilo, na hard foul yata andyan ba si Neda? Si AJ? Mag-sorry ka, na hard foul mo. Di ba yung katropa mong yan, tinuturuan pang mag-sorry yung mag-sorry ka. Inumuhot ka mag-sorry. Pero may katropa mo, ganun. Gusto ko tuloy gawing ministry to, nandyan naman na tayo bago maglaro, nandyan si Coach Ace. Bible study muna. Turuan muna yung mga kalaro. Tamang-tama, walang palag yung kila Clarence yun Ayaw niyong magpa-Bible study Patay ang ilaw. Forma nga natin yan. Pero yung katropa mo ganyan.
Kapag hindi sa Diyos at kontra na sa Diyos, hindi mo hindi mo kukonsintihin eh. Wala namang susuway dyan kung katropa mo na yan, kung ikaw ay naninindigan sa Diyos. Ikaw nasa muway. Yun po, I am a companion. Psalms 119:72. Bakit ba? Bakit ba mahal na mahal niya ang Bible? Bakit mahal na mahal niya? Kasi ito tingin niya sa Bible. Na-experience niya kasi ito eh. Psalms 119:72. The law of thy mouth is better unto me. Para sa kanya ha? Para sa kanya to ha? Experience niya to ha? Sinasabi lang niya sa atin yung experience niya. Yung testimony niya. The law of thy mouth is better unto me. Sabi ng psalmist, than thousands of gold and silver. Ganyan niya i-compare ang Word of God. Mas higit pa ito sa 1,000 ginto at pilak. Higit pa sa kayamanan, ang ibig niyang sabihin, ang salita ng Diyos. Nako, kapag nakita talaga natin mga kapatid ang value ng Word of God, sabihin natin, hindi ko man makamtahan ang yaman ng mundong ito. Hindi ko man makasama ang pinapangarap ko. Amen? Pero no match yan sa Bible na hawak ko. Amen? Hindi ko man makamtahan ang yaman ng mundo. Hindi ko man makasama ang babaeng pinapangarap ko, kaya lalaking pinapangarap ko. No match yan sa Bible ko. Amen? Magso-survive ka because of the Scripture. Maraming tumino, bumuti ang buhay at pinagpala ng Diyos dahil dito. Tama po. Naalala ko po noon, mga binibisita kami nila at anon, dadala namin ng tinapay, ng bigas. Tuloy, tingin nila sa amin nun, mayaman. Wala silang kuryente. Tubig, nakikitap lang. Meron sila nito. Nagkaroon sila nito. Amen? Ngayon, ang bahay nila, puro tawag niya, anay. Tapos ang flooring nila, lupa. Ganun eh. Meron sila nito. Inayos ang buhay nila. Ngayon, may 2 bahay nakatayo doon. Isa nakatiles na. Meron sila nito eh. Amen? At marami sa atin dito, dahil nagkaroon tayo nito, binago ng Diyos mga buhay natin. Hindi lang kuminsan nga bahay ang binago, pati bahay eh. Dahil meron tayo nito. Amen? Ganito kahalaga ito. Sabi ko sa inyo, kapag meron ka nito, wala kang talo. Magsusurvive ka sa buhay na ito kapag meron ka nito. Ito ang kaibahan mo sa unbeliever. Meron ka nito. At pagpahalagahan mo yung meron ka na ito. The law of thy mouth is better unto me than 1,000 of gold and silver. Siguro dito na tayo magwakas, para yung susunod ibang M naman. Okay po ba yun? Church, para hindi maano yung momentum, Word of God muna tayo. Nakita na ba natin ang importance ng Word of God? Kung wala pa kayong Bible na ganito, bumili kayo. King James ang bilhin nyo. Wag yung not inspired version, NIV. Hindi inspired yun. Bago ka bumili ng mga cellphone, bumili ka muna ng ganito, Bible. Amen? So, kung wala kang Bible, pagpipray kita, kapag Bible gusto, libre. Ito, magsusurvive ka pag meron ka nito. Tapos di ka bibili nito.
Abay, na-survive sa mga affliction. Nag-survive sa heaviness. Nag-survive sa paggawa ng kasalanan sa gabi. Diba? Because of the Word of God. Nabago ang buhay because of the Word of God. Natuto ka ng kaligtasan, pupunta ka ng langit because of the Word of God. Okay, listen carefully. Kwentuhan kami ng kuya ko kanina. Alam niyo po ba, maraming magagandang tanawin dito sa ating bansa. Sa Thailand, marami din. Tinignan ko ang madalas dinadalaw ng mga turista, isa sa mataas ang rating, Thailand. Maraming magagandang tanawin dyan. Pero alam niyo ang katotohanan? Pagdating natin sa langit, yung magagandang tanawin dito sa mundo, basura lang pagdating na sa langit. Bakit ko nasabi yon? Sabi ng Bible, naapektuhan ang nature because of sin. Just imagine, kapatid, because of the Word of God, natutunan mong si Kristo ang tagapagligtas at siya lang ang may kakayanang magligtas at huwag kang mapunta sa impyerno at mapunta ka sa langit. Pag ikay nasa langit nang, ang tingin mo, mga kapatid, sa Boracay o anumang tourist spot dito sa mundo, samantalang sa mga tourist spot na yan, pag nakarating ka, wow! Kaya nga ang Pilipinas noon, sa tourist natin, tinaguri ang Wow Philippines. Pero pagdating mo sa langit, yung nakakawaw ka, pag tinignan mo, ngek. Pupunta ka doon sa napakaganda. Dahil narinig mo ang katotohanan, si Kristo ang tagapagligtas. Kaya ilalagay ko dito, hindi na yung logo natin, only Jesus can save. What a privilege we have in Jesus. What a friend we have in Jesus. Huli na lang. John 15:7. If ikaw magdesisyon, amen? Kung ikaw magdesisyon, if you abide in me, walang persahan, if you abide in me, and my words abide in you, walang persahan, kung gusto mong ako'y mag-abide sa iyo, o ikay mag-abide sa akin, at mag-abide sa aking salita, o yung salita ko'y mag-abide sa iyo, you shall ask what you will, and it shall be done unto you. Amen? Hilingin mo. Kasi naka-abide ka. Hindi ka mamamali ng hihilingin ka. Naka-abide ka dito eh. Hilingin mo. Ibibigay ko sa iyo kasi naka-abide ka dito. Maraming mga hindi tinugon ng Diyos ang panalangin at nagtatampo ngayon. Kasi nag-pray sila, hindi naman sila naka-abide dito. Yung prayer nila hindi naka-abide dito. Amen? Kapag naka-abide ka kay Kristo at dito, siguradong ang prayer mo hindi sasalungat dito. Kaya church, be faithful sa Word of God. Amen? Maling-mali ka kapatid, na habang nagpipreach ang pastor, sasabihin mo, ako na naman inaano niyan. Kapatid, hindi faithfulness yun sa Word of God. Ang tawag doon, unfaithfulness. Amen? Church, yun po ang importance ng Word of God. I-value natin ito. Mahalin natin ito. Magsusurvive tayo sa hamon ng buhay, sa affliction ng buhay, sa heaviness. Ano man? Dahil dito. Dahil dito. Ama naming Diyos, salamat sa inyong salita. Tinitignan nyo, ino-observe nyo yung mga anak nyong matapat sa inyong salita.
Tinitignan nyo araw-araw kung sino ang nagpapahalaga sa inyong salita. Tinitignan nyo, Panginoon, kung ang preaching ay pang 2 araw lamang, pang 1 linggo lamang, o kaya naman naging sanhi pa ng kanyang discouragement dahil mali ang kanyang pananaw. Church, are we faithful sa Word of God? Mahal ba natin ito? Nakita ba natin ang value nito? Sa mga bisitang narito ngayon, itinuturo ng Bible, si Kristo lang ang tagapagligtas. At ang utos at ang nakalagay sa Bible, sino mang sasampalataya kay Kristo, hindi mapapahamak. Sa halip, magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Kung gusto mong wag mapahamak sa impyerno, sampalatayanan mo si Kristo na siya ang tagapagligtas. Hindi sa relihiyon, sasampalataya. Hindi sa gagawin mong mabuti, sasampalataya. Kay Kristo bilang tagapagligtas. Kapatid, may problema ka ba ngayon? Stress ka ba ngayon? May heaviness ka ba ngayon? Halos matunaw ka na sa problema. Talaga namang ang isip mo ay wala ng kapayapaan because of the difficulties, suffering, affliction. Ito salita ng Diyos. This is my comfort. You talk to God. Come on. You pray to the Lord. Lord, mamahalin ko pa ang inyong salita. Yung mga post ng mga devotion, pagpapahalagahan ko. Minsan, kapag nagbabrowse tayo ng social media, kapag mga Bible na, inaalis kagad natin. Pagpapakita lang noon na hindi po pa nakikita ang kahalagahan ng Word of God. But this time, nawa, nakita natin. Naging maliwanag sa atin kung gaano kahalaga to. At maging tapat tayo dito. Babaguhin tayo nito. Pati maling aral, malalaman natin kung mali ba yung aral. Si Kristo ang tagapagligtas, not Mary. Ama naming Diyos, salamat po sa inyong salita. Napakabuti niyo po, ipinreserve niyo ang inyong salita. Makarating sa amin na nandito ngayon, mga hawak po namin. Praise God, salamat po. Dalahin ko, Panginoon, kung sino man ang may kabigatan, maging comfort nila ang inyong salita. Kung hindi pa batid ng iba na nakapagbibigay ng comfort ang Word of God, kapatid, sabi ng Bible, sabi ng Psalmist, this is my comfort. Salamat po. I-bless niyo po ang bawat panalangin namin, kung paano pa kami magtatapat sa inyong salita, kung paano pa namin tumamahalin, kanya-kanya kaming panalangin. Tinggin mo nawa ang aming mga daing at panalangin at pagpahalagahan ng inyong salita sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Amen.